ng mga bagay na makakatulong sa ating pagsusumikap upang mapaunlad ang ating pagpapamilya. Mahalagaan natin yung pamilya kung pinagkatiwala sa ating Panginoon, kaya ang Diyos po ay nagtakda ng isang napakahalagang araw na kung saan tayong lahat ay kapag-express ng ating sarili upang ang Diyos ay sambahin. At ang ating mga kaluluwa at paglalakatawan ay makapagpahinga sa presensya ng ating Panginoon. Napansamantalang tinatanggal natin ang lahat ng mga alalahanin sa ating isip. Tinatanggal natin yung mga bagay na hindi natin maiiwasan na nakakapagpabagal dun sa mga pagkilos at paggalaw natin. Mga pangarap na kung minsan ay nagpapabigat dahil parang hirap na hirap tayong habulin yung mga bagay na gusto natin. Kaya dakila ang Diyos sapagkat nagda po siya ng isang araw na katulad po nito naway maunawaan natin. So umagang ito ang kahalagahan po ng pagsamba. Ito po ay mahalaga sa harapan po ng ating Diyos. Kung hindi ganoon, sana'y hindi niya sinabi, keep Sabbath holy. Amen. Matapos likain ng lahat ng bagay, maging ang Diyos ay nagpahinga. Pinangilin niya ang araw ng pagsamba na dapat po natin tularan lahat. Subalit sa ating pagsamba ay hindi lang dahil gusto natin tumugtog, hindi lang dahil gusto natin umawit, dahil mahilig tayo mga Pilipino, kilala tayo sa buong mundo pagdating sa pag-awit. Hangang-hanga sa atin yung mga foreigner, mga banyata. Dahil sa kahusayan ng bawat Pilipino sa mansulok ng bansa ay may magaling na Pilipino umawit. May isa po kaming song leader, sinabihan ko. Taga-Cagayan po siya. Taga-down dyan po siya sa Vista Verde, pero dati po member namin sa Antipolo Patuloy Church. Sabi ko sa kanya, hindi pa lang po na-offend sa akin, sabi ko sa kanya, siyasatin mo ang puso mo sa iyong paglilingkod. Sabi niya, bakit Pastor? Kasi baka naman kaya ka nasa church dahil mahilig ka lang talagang kumanta. At nagigiliw ka na yung mga tao na pag nasa, kasi maganda eh. Materialis Fuertes, ngayon po ay nurse dyan po sa UCMC. Masarap kasi nandito sa unahan yung pakiramdam ng iba. Dahil yung lahat ng attention. Nasa iyo. Hindi ba? Yun naman ang gusto. Tell me, sino magsasabi sa akin na isang tao dito na hindi siya natutuwa kapag ang lahat ng atensyon ay nasa kanya. Minsan nga yung iba kung ano-ano pa ginagawa, lalo na sa social media. Sukdulan tanggalin ang lahat ng balot sa katawan, mapansin lang ng madla. Di ba? Buti nga nabawas-bawasan na yun sa TikTok na kung ano yung pinagagagawa, mapansin lang. Hindi naman sumikat. Buti, tinigilan na nung iba. So walang sino mang magsasabi sa akin, with all honesty, na hindi siya natutuwa kapag ang lahat ng attention ay nasa kanya. Kaya sabi po ng isang teacher po namin sa Bible School, si Pastor Rick Boto, when you stand on the pulpit, the first 30 and to 50 words that you're going to say to other people, you must have a CPA. Alam ni Pastora. CPA. What is CPA? Catching people's attention. Kasi pag hindi mo daw nakuha yung attention ng tao dun sa unang 30 salita na bibitawan mo hanggang 50, the rest of your preaching, nothing. Kasi hindi na sila makikinig. Okay? So sa ating pagsamba, hindi lang para i-express ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. Well, mabuti po yun. Pero hindi lang yun ang layunin ng ating pagsamba, kundi sa ating pagsamba ay ipaunawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig natin ng Kanyang salita. Yung mga bagay, yung mga panukala ng Diyos mula sa Kanyang salita upang magampanan natin ng buong pagmamahal at hindi pagyayabang. Amen po ba? Naalala niyo yung dalawang lalaki sa Aklat ng Mateo, yung isa dinadagupan yung kanyang dibdib at tinala sa Diyos sa sobrang higa niya dahil sa iyong makasalanan. Sabi niyo, makapagpupay sa akin.
Halos hindi siya makatingala. Sobrang iyak niya sa Panginoon. Samantala yung isa, Panginoon, salamat dahil hindi ako katulad ng makasalanan na yan. Baka ilang ulit ako nagbibigay ng aking ikapo. So ang Diyos, tinitingnan ng ating Panginoon ang bawat individual na sa kanyang pagpunta sa dakong panambahan ay nakahanda, hindi lang ang kanyang katawan, hindi lang yung kanyang mukha, but most especially yung kanyang puso. Amen po ba? Upang sa paghahanda ng kanyang puso, lubos niyang maunawaan ang mensahe ng Diyos na nais na iparating sa ating lahat, kasama po kaming mga pastor. Bago ko magsimula sa ating introduction, gusto ko munang basahin Matthew chapter 5, ang katuruan tungkol sa pagkagalit. Pero hindi po ito yung ating text at verse chapter 18 po tayo. Sabi dito, narinig ninyo na sinabi ng inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Kung sino mang pumapatay o pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang hahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasan, kapulungan ng mga Hudyo. At ang sino mang magsasabi sa kanyang kapatid, ulol ka o raka, ay mga nganib na pamparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naalala mo na meron kang sama ng loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at tatanggapin ng Diyos ang iyong handog. So, ibig sabihin, pag tayo ay sumasamba sa Diyos, nag-aandog ng mga papuring pagsamba nang meron tayong hindi inaayos muna. Kapatid, kung 2 oras ka dito, o may 2 oras, tapos baliwala yung ginawa mo, sayang. Sa loob ng 1 linggo, opportunity para sa ating lahat na tayo ay makaregain ng bagong lakas galing sa presensya ng Diyos. So, hindi sayangin. Dahil lang meron tayong bit-bit, sama ng loob, tapos hindi natin na i-release, tapos pataas-taas tayo ng kamay sa Panginoon. Hindi ko sinasabing taga dito yung sa divine. Ang sinasabi ko, paalala sa ating lahat na kung tayo'y sasamba sa Diyos, sisiyasatin muna natin. Baka nagtataas ng kamay dito yung song leader. Song leader na yun, pataas-taas ng kamay. Ang sama kaya ng loob ko dyan. May sinabi kaya yan dun sa Bible study na offend ako. Eh kapatid, baka hindi niya naman alam na na-offend ka. Ang sama-sama ng loob mo, bigat na bigat ka, siya taas ng taas ang kamay, ikaw, babang-baba yung iyong damdamin dahil gusto mo nang batuhin ang upuan. Sino ang lugi? Sino ang talo? Siya kasi hindi naman alam. Kaya kung meron kang sama ng loob, sabihin mo directly sa kanya, alam mo ba na-offend ako? With all honesty, since we are family in this church, kasi gusto ng Diyos magkaroon tayo ng harmonious relationship. Why? Grievances destroy good working relationship. It will destroy your good communication. Tingnan niyo, pag may sama ka ng loob, hindi ka magpagsalita ng maayos. Yung malumanay lang. Galit ka ba? Hindi! Nagpapaliwanag lang. Mga simpleng bagay na nalilimutan ng mga Kristiyano na ang Panginoon pala ay concern. Kapag tayo ay sasamba, pagpalakpak at pagtaas ng ating kamay, pagtingin natin sa ating kapatiran, imbis na natutuwa dapat tayo, wow, si kapatid, bless na bless. Amen? Kasi ayaw ng Diyos na may bigat ang ating damdamin sa ating pagsamba sa Kanya. Amen? Sapagkat ang hinahanap ng Diyos ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Today, we will encounter the hard saying of the Lord Jesus Christ regarding forgiveness. Ito po yung ating tema ngayong taon. Regarding forgiveness. Parang napakadaling sabihin, napakaliit na bagay, patawarin mo na. Diba? But ito pong salitang ito ay controversial sa buhay ng bawat individual na Kristiyano. You can pretend. Most of us, we are great pretenders. Diba?
Pagka hindi mo siya gusto, pwede mo iganon yung mukha mo para dito ka lang magharap pagsamba. Diba? You can do it. But you know, katulad ng prayer ni Brother Carlo kanina, I love it. Why? Para tayong bukas na libro sa harapan ng Diyos. Wala tayong maitatago. Alam niya ang bawat laman ng ating puso mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalaking detalye. So forgiveness. Dapat ang title ko nito, The Dreadful Effect of Unforgiveness. Ang nakamamatay na epekto ng hindi pagpapatawad. Sa totoo lang, akala natin simpleng salita yung unforgiveness. Tandaan natin, mahigpit po ang bilin ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag hindi ka nagpatawad, ay hindi ka rin patatawarin ng Amang nasa langit. So pag hindi ka napatawad sa imang kasalanan, saan ka pupunta? Ngarap ka. Nga. So dapat malinaw po sa atin, ngayon pa lang kalabitin mo na, baka naman may matagal ka nang inaamag dyan sa iyong puso. Baka may matagal ka ng basurang bit dyan na hindi ka makangiti habang, di ba? Habang nakikita mo siya, baka ang tagal-tagal mo na siyang gusto, hindi mo bitawan yung salita mo. Malagim ang iyong kahinatnan. At ang Diyos ay concerned sa bawat araw na kanyang tinakda na ma-express mo yung sarili mo nang wala kang inaalalang bigat sa damdamin. Amen po ba? Sabi ko that forgiveness is a difficult topic to discuss. It is much easier to tell other people how they need to forgive others than it is to do. The forgiving ourselves, the question that Peter asked, mamaya doon po sa ating text, Jesus is asking question that everyone has thought about at one time or another. But I also want to first consider how question is different than ours. Bakit? Sabi ni Peter doon sa chapter 18 ng Matthew, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid? Maka 7 beses ba? So, ibig sabihin, si Peter, alam niya sa kanyang kamalayan, sa kanyang isipan, na kailangan magpatawad. Pero kung tayo ang tatanungin, ilang beses ko nang pinatawad, matigas ang ulo niyan, ayaw makinig yan. Bahala sa impyerno siya. Di ba? Nakakatawang pag-usapan, pero ang iksi ng ating pasensya. At anong sagot ng Panginoon? 7 times 7. Bakit may bilang? Mamaya gusto ko pong makita po natin kung bakit may bilang. Okay. So sabi po dito, our question often is, do I have to forgive? But I want you to notice that this is not Peter's question because Peter assumed that the answer is yes. Kailangan natin magpatawad. Yes, we are to forgive. So the next question comes up, how often to do? I have to forgive someone who sinned or hate against me. Ilang beses ko ba patatawarin yung tao nakasakit? Paulit-ulit, pinatawad ko lang, paulit-ulit. Parang unlimited. Sabi dito, it is in the context that Jesus says, this hard word, I do not say you 7 times, but 77 times. Let us open our Bible in the book of Matthew chapter 18, verses 21 to 35. In the book of Matthew, chapter 18, verses 21 to 35.
Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 7 times 7, 70 times 7. For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle account with his slave or servant. When he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him. But since he did not have the means to repay, his Lord commanded him to be sold along with his wife, children, and all he had, and repayment to be made. So tingnan po natin yung istorya. Nagpatawag ang isang hari ng pagsusulit sa kanyang mga pinagkatiwalaan, sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga lingkod. Yung may mga utang sa kanya. Sino dito ang walang utang? Taas ang kamay. Purihin ng Panginoon, walang makapagtaas ng kamay. Ang bansang Pilipinas po, lahat po ng negosyo dito po sa Pilipinas ay nagmumula sa pag-utang. Pag nagpapatayo ng bahay, uutang muna sa bangko, yung bangko ang magpuprovide ng lahat ng pangmaterials, pambayad kay architect, kay contractor, kay engineer. Tama, mali? Tama. Para ka makapagsimula ng isang negosyo, makikipag-usap ka kay bangko. Napaluwalan ka muna, pero merong collateral. So dito napakalaki ng utang ng isang servant. Makikita natin yan kung gaano kalaki mamaya. Na hindi kayang bayaran ng lahat ng kanyang ari-arian, kasama niya, ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak. Ibig sabihin, pag ikaw ay may utang, lifetime yung magiging service mo doon sa iyong Panginoon. Katulad sa pagiging alipin ng panahon po ni Abraham. Ngayon, kung gusto mo magpa-extend, napamahal ka na sa pamilyang yon, pwede ka naman magpalagay ng hikaw sa ilong. Nang ibig sabihin, ikaw ay lifetime na pag-aari ng iyong amo. Kaya kung sino man dito ang nagtanggal ng hikaw kanina sa ilong, ang ibig sabihin po ng hikaw sa ilong ay alipin. Yung iba tuwang-tuwa, kahit saan na pwede itutusok, maging sa puso. Alam niyo ba yung unnecessary na hikaw? Ang ibig sabihin po niyan ay alipin. Tanda na ikaw ay isang alipin. So, hindi kayang bayaran yung kanyang pagkakautang. Tuloy po natin. Anong verse na tayo kanina? 25. 26 na tayo. So, the slave fell to the ground and prostrated him before him, saying, I have patience. Have patience with me. Sabi niya, saying, have patience with me, and I will repay you. I will repay you everything. Magtsaga ka muna sa akin, pagpasensyahan mo na ako, bigyan mo ko ng ample time, tiyak makakabayad ako. Hindi mo kayang bayaran sa totoo mo. Hindi mo kayang bayaran. Verse 27, and the Lord of the slave felt compassion and released him and forgave him the debt. But the slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii. And he seized him and began to choke him. Hindi mo sinunggaban. Ano tawag dito? Sa UFC, headlock. Okay? Saying, pay back what you owe. So the fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, have patience with me and I will repay you. Look at the word, look at the sentence. The same gesture ng slave at saka yung pangalawang slave. Okay, pareho. Anong verse tayo? Isa na po kayo, malabo na mataling pastor. 30. But he was unwilling. Look at the word unwilling. Ayaw niyang pumayag. And went and threw him in prison until he should pay back what was owed. So when his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved and came and reported to their Lord all
that had happened. Then summoning him, his Lord said to him, "You wicked slave, I forgave you all debts because you pleaded with me. Should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way that I had mercy on you?" And his Lord, moved with anger, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him. My heavenly Father will also do the same to you, if each of you does not forgive his brother from your heart. So, sino ang gumagalaw dito sa kwento? Una ang Panginoong Jesucristo. Of course, kasama niya ang kanyang mga disipulo. I think. Okay? So, ando ng Panginoon at dun sa kwento ay tinatawag natin parable. O isang parable. Talinghaga. Patalinghaga na kwento ng ating Panginoon. Para ipaunawa, una, when we come to Him with all honesty and humility. Ang Diyos, from the book of John chapter 6 verse 37, sabi ng Panginoon, hindi ko tataboy ang lahat ng lumalapit sa akin. Sabi ng Matthew 11:28, "Come to me. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigyan ng lupa ng inyong pasanin at kay aking pagpapahinay." Hindi nagbabago yung imbitasyon ng Panginoon. Gaano mang kalaki, gaano mang kadami, gaano mang kabigat yung mga nagawa nating kasalanan sa harap ng Diyos. Because Jesus Christ paid the full penalty of sin at the cross of Calvary more than 2,000 years ago. And there is nothing to be added. Sabi ng Bible, He did it once and for all. Katatapos lang po ng Semana Santa. Hindi na kayang dagdagan o tularan o pantayan yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pagsasayang at pagpapagal lang ang ginawa nilang lahat sa pagpipinitensya. Parang sinasabi nilang kulang pang ginawa ng Panginoon. At ano kung ginawa nila? During Semana Santa, ginawa nilang katatawanan sa social media. Wala na yung sanctity o yung kabanalan ng pag-alala sa sakripisyong ginawa ng Panginoon. Nawala na. Bakit? May nagtatadyakan habang papaplutin yung isang tao, pagpapapaloy, nagtatatawanan. Yung nalaglag sa krus, ginaganong-ganon. Anong klaseng pag-alala ang kanilang ginagawa? Ginawang katatawanan ang isang banal na handog para sa lahat ng mga sumasampalataya. So walang anumang kasalanan, take note of this, walang anumang kasalanan na nag-exist o mag-i-exist pa sa mga darating na panahon na hindi kayang bayaran o linisin ng dugo ni Kristo doon sa krus sa Kalbaryo. Kahit ano pang dahilan mo, walang kasalanan na hindi kayang bayaran kung ikaw ay tatanggap sa Kanya bilang Panginoon sa sariling pagligtas ng buhay mo. You are fully paid. Romans chapter 8 verse 1, "At wala nang kahatulan sa mga nakipag-isa kay Kristo." Pwede mo natin palakpakan ng Panginoon. Bayad ka na! Amen po ba? Bayad ka na! Kaya i-enjoy mo na lang. Kahit na hindi perpektong buhay, pero pinatawad yung buhay na yan. Yung buhay mo ngayon, hindi na yan sa'yo. Kay Kristo na yan. Gamitin mo para sa Kanya. Galatians chapter 2, verse 22. Yung ako nabubuhay para sa aking sarili, kundi kay Kristo nagmahal sa akin. So yung buhay na meron ka ngayon, wala kang karapatang gamitin yan sa mga bagay na hindi magbibigay ng karangalan sa Panginoon. Amen po ba? That's part of our learning as a Christian. Kaya hindi po natin dapat ipinagpapalit yung mga pagkakataon na matututo tayo sa salita ni Kristo. Amen po ba?
So ang ating pong topic, the danger of unforgiveness. Sabi ko nga sa inyo kanina, dapat ang title, the dreadful effect of unforgiveness. Tingnan nyo lang po yung verse 35. Kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Yung umang nasa langit. So kung hindi ka na pinatawad, ay wala kang karapatan sa buhay na walang hanggan. Wala kang karapatan sa paraiso. Pero kung alam mong pinatawad ka na, at alam mo sa iyong sarili na mas malaki yung ipinatawad niya kaysa ipagpapatawad mo sa iyong kapwa. May utang sa iyo, 100,000. Kaysa naman nai-stress ka. Kaysa naman, kailangan mo nang pumunta sa psychiatrist dahil pati ikaw apektado na. Alam niyo ba? Tinanong kami ng mga doktor, anong ang sanhi? Kasi sabi nila, nakamamatay daw may yung alta presyon. Yung high blood. Ano bang sanhi ng pagiging high blood ng isang tao? Sabi ng mga doktor, yung mga kinakain, hindi naman kumakain tayo ng kinakain natin noon at kinakain yung ba't sa probinsya, sabi nila yung gata daw, nakaka-high blood. Kami, umaga tanghali, hapon puro gata ang ulam namin sa Bicol. Diba, kung walang-wala, kakayunin ang nyug, pipigayin sa ibabaw ng mainit na kanin, sasabuyan ng asin, ayos na. Pero walang high blood. Hindi hinihingal kahit yung mga matatanda ng 80 anos umakyat pa ng bundok. Hindi hinihingal. Anong problema? Sabi ng doktor, stress. Ingat kayo sa stress. Pag umatake yan. Ako ilang beses na po ako inatake ng stress. Sa totoo lamang po, there's one time pagkatapos po ng Ulysses, nangalap po ako ng mga donation galing ng Antipolo. Pababa po ng Antipolo, nakasakay po ako ng sasakyan L3. Puno po ng mga goods, damit, noodle, sardinas yung L3. Pababa po ako ng Antipolo, ang kasama ko yung mahal na mahal ng aso si Sasha. Bigla akong naalala lahat ng mga pinagdadaanan ko. To tell you honestly, walang matibay po dito. Kaya dapat natin mag-review. Biglang tinanggal ako sa isang organization dahil baka ma-develop daw ako sa isang kinakaunsilan nitong babae. May 100 babae ang tinatawagan ko everyday. Sa PCMN po, Philippine Children Ministry Network, naging member po ako doon. Kami yung lahat po ng may kaso sa barangay, tinatawagan po namin sa asawa. Tawagan po namin, kinakaunsilan po namin. May isang babae naging very, ano tawag dito? Masyadong naging malapit sa akin, naging palaasa sa akin lahat ng bagay. Sabi ko, pagtatawag ka sa akin, tawagan mo muna asawa ko. Kaibigan po siya ni Denise Cornejo. Hanggang ngayon. Sabi nila, Pastor, baka may isa may 100, bakit ang dami naman nating mga counselor, bakit hindi sa kanila binigay, bakit sa akin? Tapos dahil yan sa balita na yan, tatanggalin niyo. Sunod-sunod po, problema sa pamilya, problema, everything. Pababa po ako ng Antipolo, tumutulong po yung luha ko for 5 minutes. Ang bilis ng takbo ko pababa ng Antipolo. Umiyak po ako. Sabi ko, naka-insured ako. Hindi mag-aalala ang pamilya ko. Naka-insured ako. Imagine, come to take na pastor ako, bilang lumutid. Na-stress ako. Ingat po tayo. Ingat ka. Walang matatag at matibay po dito sa pakaingatan po natin. Sa mga kabataan ngayon, ewan ko kung nabalitaan nyo, ngayong itong mga nakaraang taon, ng pinakamaraming nagpakamatay mga kabataan. Bakit ang papabaw? Pinagalitan lang ng magulang, pinagalitan ng teacher, tumalon sa Santa Lucia, galing sa 4th floor, doon sa may fountain, doon sa may MOA, nag-video pa pababa. So ingatan po natin, may panganib po. Lalo kung may damdamin pa rin, hindi na ako lahat. Hindi ako ang binigyan ng unang pinggan. Hindi ako inabutan ng unang ulam. Hindi na ako lahat.
Nakakatawa, di ba? Pero ang daming mga kabataan, ganun po ang kaisipan na yun. Dahil sa social media. Okay? So, the danger of unforgiveness. What are the possible danger of unforgiveness? Let us first understand what is parable. Or again, lagi ko pong sinasabi, parable is heavenly story. Earthly story that teaches heavenly truth. Yan po ang parable. Kwentong, hindi kutsero ordinaryong kwento natin dito sa lupa na nagbibigay ng kaalaman makalangit. So dapat makita po natin yun. Okay? We are told in verse 24 that one person owed 10,000 talents. Brothers and sisters, this is ridiculous amount of money according to some commentary. Here is the math we need to do just to get a sense of the debt. 1 talent is believed to equal 6,000 denarii. Yung talent, ilang talent yun? 10,000. Kung 6,000 denarii, marami-rami talaga. A denarius was 1 day wage. Okay? So, malinaw po. So, this man, 60 million denarii, that is 60 million day of work. Patay na siya, kailangan niya pang magbayad. So the average person only live about 28 days or 28,000 days. What Jesus did was basic say that this man owes an impossible, napaka-imposibleng utang na hindi niya kayang bayaran even to solve the whole family cannot pay to the king. Now listen, number 1. Just think about what you can do to become a more forgiving person like Jesus. Isipin mo, bilang isang mananampalataya, our ultimate goal in life is to be Christ-like. Tama po ba? So kung ang ultimate goal natin ay maging kawangis, dahil doon naman tayo linika, kawangis ng Diyos, upang tularan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang ultimate example sa lahat ng aspeto ng buhay. Amen po ba? Si Kristo lang. So kung tutularan natin siya, tularan din natin kung paano po siya magpatawad. At itong senaryo ng kwentong ibinigay sa atin ng Panginoon ay nagpapakita kung paano po. Pwede ko bang, anong pangalan mo iha? Pasensya ka na. Lorraine. Pwede ko bang patawarin si Lorraine nang hindi naman humihingi ng tawad sa kasalanan na gawa niya sa akin? Tell me. Can you forgive somebody who is not asking forgiveness? So, hindi pwedeng dapat dalawa. Hindi, kung may nagawa siya sa akin, tapos hindi naman siya humihingi ng kapatawaran, bakit ko siya patatawarin? Kung may mga taong, sige na pinapataw, wala kang ang ginawang kasalanan, bakit ka magpapatawad? Yun yung mga maling konsepto, kaisipan. Para lang ayos na tayo, pinapatawad na kita. Ano ba yung nagawang kasalanan? Dapat pag-usapan para hindi na maulit. Amen? At ano bang ginagawa ng pagpapatawad? Tandaan po natin, ang kapatawaran ay nangangahulugan ng reconciliation. Kung pinatawad mo lang siya para, pinatawad na kita, pero kung magpapakita sa akin, pag nakita ko tayo, talaga kita din sa siminito din sa kalsada. Hindi po pagpapatawad yun. Again, ito po ay pagpipretend mo lang na nag-release ka ng forgiveness because forgiveness must be, the ultimate goal must be reconciliation. Tama? To reconcile. At pag napatawad mo na talaga siya, pwede na kayong magkasamang nagkakape, naliligo. Tama? Ibig sabihin, nakuha niyo po ba? So dito, inaayos po ng ating Panginoon at pinapakita sa atin, yung lalaking nagkasala na hindi niya kayang bayaran yung kanyang utang, hindi naman humingi ng tawad. Nakita niyo? Hindi humingi ng tawad, kundi
ang hinihingi niya? Panahon. Nakikiusap siya, nabigyan siya ng tamang panahon para makabayad. Pero tingnan natin yung pag-ibig ng Diyos. Katulad tayo ng may utang na yan, yung kasalanan natin, hindi natin kayang kwentahin. Kahit isang linggo lang sabihin ko sa iyo, kaya mo pang bilangin yung mga kasalanan ginawa ko. Kaya at lihim. Ay, kung ba sa akin sabihin, isa-isa. Di ba hindi? So, gaano man yan kalaki? When you come to God, you will be forgiven. Pwede natin palakpakan ng Panginoon. Gaano mang kadami, gaano mang katindi, gaano mang kalalim mo mga ginawa nating sugat sa ating kapatid sa lahat sa Diyos. When we come to God, dalawang kamay tayong tatanggapin ng ating Panginoon. Bakit? Kasi hindi naman talaga natin kayang bayakan kapatid. Kahit ano po, kahit gilig-giligin ng maliliit yung laman mo, tagtarin, kahit ipakrimid yung buto mo, hindi mo pa rin kayang bayaran yung utang ng kasalanan mo sa Diyos. Diba? Ganun kabuti ang Diyos. Pero sa ordinaryong tao, para mapatawad mo siya, kailangan humingi siya ng tawad sa iyo, tama. At kung may sama ka na loob, pero hindi niya alam na may sama ka na loob sa kanya, sabihin mo sa kanya, why? Purposely for reconciliation. Amen po ba? Purposely for better relationship to grow. Amen po ba? Ang pinakamahirap kapag ang isa o ang dalawang tao hindi na nag-uusap, malabo po yung reconciliation. Sa mag-asawa, di ba? Pag ayaw na mag-usap, yun na po yung mga pagkakataon na naghihiwalay na sila. Pero habang nag-uusap pa yan, malaki ang posibilidad na maayos pa yan. Pag may lumalapit sa aming mga pastor, ang unang tanong ko, ilang araw na kayo hindi nag-uusap? May nag-uusap pa naman kami, pastor, good! Malaki pa ang posibilidad na maayos natin habang nag-uusap. Pero pag hindi nag-uusap, magkabilang kwarto na natutulog, ay delikado. Kailangan ibigay sa akin yung susi ng kabilang kwarto, ilalak ko yan. Kailangan doon sila matulog pa rin sa isang kwarto. Minsan nga, hindi na kailangan ng maraming salita. Mata lang. Di ba? Ayos na. Minsan, hawak lang ng kamay. Minsan, nakbay lang na may konting himas na gano'n sa balikat. Okay na. Minsan, gano'n lang eh. Okay na, di ba? Kasi, tandalin niyo sa mga mag-asawa, hindi kayo magkaaway. Mag-asawa kayo. Di ba? Okay lang yung nagkakatampuhan. Ang importante, magkakabalikan. Amen? So, tingnan po natin muna. Think about what you can do to become more forgiving person like Jesus. Paano ba ako magpapatawad? Lagi mong isipin, mas malaki ang pinatawad sa iyo ni Kristo hanggang ngayon. Hindi lang nung kinilala mo siya, kundi hanggang ngayon. Walang kasalanan, hindi binayaran ng dugo ni Kristo dun sa krus sa Kalbaryo. Mapalad ka dahil narinig mo ang mensahe ng Diyos. Mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. At ganoon din dapat yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Our passage from verse 25, he did not have the means to repay. The only option in verse 26, the slave fell to the ground and prostrated himself, saying, Lord, have patience with me. And, walang di, I will pay you everything. Acknowledgement, important yun. Pag nagkamali ka, lahat tayo nagkakamali. Pero kilalanin mo nagkamali ka. Huwag ka nang mga twiran, huwag ka nang mag-alibay. Just accept it. Acknowledge it. This is what we need as sinner. Panginoon, mahina ako. Last week, may 2 araw ako na nakahiga na ako sa bahay. Alam ng pamilya ko, pagka nakahiga ako ng walang nararamdaman. Alam ng pamilya ko, palabiro po ako eh. Ako po yung pinakamaingay sa bahay ko namin. Pag tumahimik ako, alam nila may nararamdaman ako deeply. 2 days last week. Yan lang ako.
Kaya nyo naman. Yung nararamdaman natin, kahit pa, hindi ka makinig palahisa. Hindi ko ganun. Yung nararamdaman ko, sobrang lungkot ang nararamdaman ko. Sabi ko, Lord, please, take this feeling away. I don't like it. With all honesty, Lord, pag hindi mo ako tinanggal dito, hindi na ako makapag-preach sa Sunday. No, just be honest to God. Mahina tayo eh. Sa sitwasyon natin ngayon, sa mga pinagdadaanan natin araw-araw, sa mga bagay na gusto natin na i-provide pero hindi natin ma-provide. Katulad, especially pag anak natin. Pag sumigaw ng gatas yan, tapos wala akong maliit na anak na. Di ba? Kayong mga maliliit na yung anak niyo. Pag sumigaw ng gatas yan, hindi ko maibigay. Pag sumigaw ng Jollibee yan, tapos hindi mo maibigay. Huwag mo mabili ng Jollibee. Just the food itself. Di ba? Pag sumigaw yan, hindi mo maibigay. Yung puso mo, di parang di natin yun ako yung aking bunso. 15 years old. At marami na rin ang nanditigaw. Pag may kailangan siya. Pero napakbay po ng bunso po, promoting. Pag sinabi kong anak, eto lang, 50 lang ang baon mo, may bike ka man, magbisikleta ka na lang pang school. Pwede na po, reference school yan. O, sino dito ang hindi makapasok ng 50 ang baon? Yuyukong-yukong kayo, ano? Yung anak ko po, minsan anak, hindi ako namasada ngayon eh, hindi ako lumabas. 40 lang. Baong ka na lang ng kanin at ulam dyan. Tanghali, umuwi ka, nakabay ka na lang. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral, pasok. Pasok yan. Lagi pang may uwing certificate. Bakit? Bilang ama, dapat ipakita natin yung pagmamahal na tama. Hindi kayang ipakita ng sobrang halagang pera yung pagmamahal. Tandaan mo yan. Kasi pag hindi mo na naibigay, wala na. Pupunta na yan sa katropa niya. Pero yung anak ko, pag sinabi daw, wala ngayon, wala. Bukas, kung sa susunod na. Pinapakita mo. With all support. Pag may basketball siya, nasamahan po namin yun. With all support. Ako yung coach. Ako yung nagdadala ng lahat ng kailangan niya. Tubig, everything. Kasi gusto kong ipakita na yung pagmamahal ay hindi nababase sa laman ng bulsa. Kaya ako, lumipat ako sa mga tropa, hindi nakabase ang relasyon sa laman ng bulsa. Kaya yung mga binatang pasikat, magastos ang pagiging mayabang. Sa simbahan, maraming mayabang eh. They play as God, they provide everything. Pero pag hindi mo nabigyan, takbo na. Saan? Doon sa mga simbahang walang pakialam sa kanila. Nandiyan ba kaya? So napakalinaw po dito, ang nais po ng Panginoon, ipadama ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapatawad. Medyo madali pa po yan. Punta po tayo sa pangalawa. Just be humble before the Lord. Aminin natin, wholeheartedly, pag nagkamali tayo, tatanggapin tayo ng Panginoon. Sa mga mag-asawa, pag nagkamali yung asawa nyo, i-DA nyo, okay lang yun. Pero huwag nyong itaboy kasi pag tinaboy yan, pumunta kay Kumari yan, hindi magiging maganda sa iyo yan. Hindi, totoo lang. Di ba? Dapat tayo, pamilya tayo, kung may unang nakakaunawa sa pagkakamali ng ating anak, pagkakamali ng ating asawa, pagkakamali ng ating pamilya, tayo dapat ang unang umuunawa. Pero kinakailangan disiplinahin yan, out sa dokulang mo, out sa dokulang mo yan. Amen po ba? Kasi kung tayo mismong pamilya na dapat umuunawa, hindi natin inuunawa, hindi natin kinukonsintihan, magkaiba po yun.
Ay pupunta yan doon sa nakakaunawa sa kanya. At pag nagkwento yan sa iba, delikado na nanganganib ang relasyon niyo. Tama po ba? Kape nga lang nun, sa libong ibigay ng si kumpare. Si kumari, lagi rin pinagtitimpla ng mainit na kape. Bakit? Lamig ng kape ko, ang lamig! Walang pagmamahal. Alam niyo ba, yung pait sa kape ko naramdaman. Sa'yo ko naramdaman. Nagawa niyo po ba? So dapat po ipadama po natin. So ang ganda po nun, kinancel po ng Panginoon. Yung lifetime imprisonment, freedom was being served. Sino dito pinalaya na ng Panginoon sa mga utang? Pumunta po ako sa bangko, sabi ko, ayos nga yung aking account. Sabi niya, bakit? Nag-withdraw ako, nakalimutan ko na yung PIN. Ilang card po yan? 2. Bakit po? Matagal na ako hindi gumagamit ng bangko eh. Nagsarado po kasi maliit na business namin. Pati yung PhilAmLife ko, tinanong ko, ano yan? Kesa ma-affected lahat yan. 4 years ko nang binabayaran yan. May makukuha ba ako o totally wala? Sabi niya, sir, 25% ang mawawala pag binibiro niya yung 4 years. At least may makukuha pa ako kasi wala akong mga. Kunin ko na lang, magkano? May 75,000 na yung pinahid yung zero. Magkano na lang makuha ko? Sabi niya, mga 50 pa ako. Process mo, hidroin ko na yan. Wala eh, kasi yung totally mga forfeit. Ako ba? Bakit nyo nakalimutan yung feeling nyo? Tagal nang hindi ko ginagamit eh. Kaysa mawala. Sabi ng Bible, gawin mo sa iyong kapwa ang gusto mong gawin nila sa iyo. Amen? Golden principle. Golden rule. Amen po ba? Applicable during Old Testament and applicable in our generation. Gawin mo sa iyong kapwa ang gusto mong gawin nila sa iyo. Amen po ba? Dahil tayo pinatawad ng Panginoon, Romans chapter 8 verse 1, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Diyos ng ating Panginoon. Second, the possible danger of unforgiveness is definite distraction from indefinite decision. Matapos siyang palayain, malaya ka na. Di ba pinalaya, hindi na siya pinakulong? Hindi na siya pinanagot? Anong ginawa niya? Anong desisyon ang ginawa niya? Sinunggaban niya yung kapwa niya lingkod o alipin na may utang sa kanya. At parehong request, yung request niya, yung din ang request ng kanyang kapwa. Why? Because of the spirit of greediness and selfish desire. Ganun tayo eh. Para bagang meron ka na, gusto mo pa kasakiman at pagiging makasarili ay kailanman hindi nakabuti. Hindi pwedeng tayo na lang lagi yung pinagbibigyan. Diba mga lalaki? Mga lalaki, sino mga lalaki dito? Bakit kaya? O, diba? Hindi naman pwedeng tayo lang lagi ang pinagbibigyan. Hindi rin natin pwedeng silang pagbigyan palagi sa mga tantrums nila. Diba? Kailangan pag mali. Tama po ba? Dito, may maling desisyon na nagdudulot may violent reaction nata ng definite distraction. Ano yun? Greediness. Pagiging makasarili. Aggressiveness as a result of greediness. Dahil sa gusto niyang magkaroon ng mas marami pa ng hindi po masamang yumaman. Kailanman ang Biblia ay hindi nagbawal ng bawat individual ay yumaman. Hindi sana sinabi ng Deuteronomy chapter 8 that remember that it is He who gave you the ability to produce wealth. But when you are wealthy person, just remember God. Amen. Pag meron ka, alalahanin mo ang Diyos. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos at ibigay kay Caesar ang dapat para kay Caesar. That is golden principle. Timeless principle. Amen po ba? Anong ginawa niya? Linusog niya. Linak niya sa leg.
pukul. Di ba? Ano? Bakit hindi? Bakit hindi? Pinakulong niya eh. Pag nasa kulungan, ano bang magagawa nung nasa loob ng kulungan? Hindi ba kapag-trabaho yan? Pwede niyang gawin unless may kayamanan siya, may pamilya siya na pwede magpaluwan din sa kanya. Pero kinulong niya. Kailanman hindi malilihim sa Diyos ang lahat ng ginagawa natin na bunga ng pagiging sakim at makasarili. Para tayong bukas na aklat sa Panginoon. He knows everything. Nothing can be hidden before the Lord. Amen po ba? Even the secret things that you can do, yung magagawa mo sa likod ng pintuan, sa dilim, alam ng Panginoon yun. Iahayag niya yan sa liwanag. Kaya, pagsisihan mo na yan, kapatid, kung meron ka pang pinagyan. Maganda, pagsisihan mo na yan, baka dalhin ka niyan sa distraction. Alam nyo, walang kailanman na ginawa natin ng lihim na hindi nabubunya. Diba? Mula pa ng pagkabata, alam na natin yan. Huwag natin hayaang ibang tao pa ang magbunya. Huwag natin hayaan ang Diyos pa mismo ang maglabas ng ating mga kabulukan. Tama po ba? Sino dito mahilig manood ng mga YouTuber, mga vlogger? Diba? Kita mo, ang ganda, magpapabait, parang ang hil, yung pala pag nag-click, nagbubugbog ng boyfriend. Diba? Tapos dadalhin kay Tulpo, siyempre si Tulpo para sumikat, asikasuhin na yan. Asikasuhin niya mga problema ng mga sikat. Sila naggagamitan. Anong collateral damage? Yung buhay ng mga taong dinadala doon. Kapatid, paalala lang, mga Kristiyano tayo, tapos magdidimanda tayo, dadalhin tayo din sa mga hindi Kristiyanong kusgadot. Sabi ng Panginoon mismo, pag dadaling ka sa hukuman, huwag mo nang hayaan, agapan mo na. Biruin mag-aayos sa inyo, hindi Kristiyano, walang takot sa Diyos, hindi ba nakakahiya? One time, doon po sa amin, pag yung tanongin ko, taga saan ako, ha? Yung mga bago. May dinila sa barangay. Ang problema, family problem, relationship. Dinala doon, nagdating sa barangay, sabi nung isang lubon. Kaya saan ba kayo? Taga dyan po kami, dyan lang po sa barangay na to, sa isang sitio. Kilala niyo si Pastor Salim? Opo. Umatin po kami minsan. Ay, bumalik nga kayo doon sa church nila. Umatin pala kayo doon, tapos dito kayo mag-aay sa barangay. Alam niyo ba dito mapapahiya kayo? Malalaman ng lahat ng tao yung mga kalukuhan ninyo. Balik kayo doon. Saka ko lang nalaman. Text sa akin si Lupon. At saka yung isang kagawan, Pastor Salim, yung attender mo raw, nandito raw sa barangay. Diyan pa kayo magkalat. Siguraan ko kaya itong tatlo na. Diba? Please lang. Church, isang pamilya po tayo. Tama po ba? This is the place where we belong. Amen? Kung may dapat ayusin, kapatid, hindi nakakahiyang mag-ayos ng problema. Diba? Uso na po ang chat ngayon. Pastor, may problema po ako. Pastor Ramili, Pastor Oswald, pwede bang pasyalan niyo kami? Hindi namin kayang isipin. Hindi nakakayang umamin sa kahinaan. Amen? At nakakatiyak po ako, 100%. Matutulungan po kayo ng mga pastor dito po sa Dubai. Mga leader, hindi yan perfecto. May mga problema din yan, pero hindi kayo pahihindihan yan kahit alas 12 ng madaling araw. Pupuntahan kayo yan. Huwag na tayong maghintay na magkaroon ng matinding distraction sa buhay natin that will cause many lives to be destroyed. Siyempre, pag may pamilya ka, sino ang collateral damage? Mga anak. Ano nga yung kalalakhan yan? Ano nga yung isip niya? Ganun nga sila. Like father, like son. Diba? Ganun yun. So, agapan po natin.
of passion to others. Be passionate instead. Amen po ba? Humihingi na nga ng palugit eh. Katulad ng ibinigay sa ating grasya ng Panginoon, katulad ng pagpapatawad ng Diyos para maiwasan po natin ang posibleng anib ng hindi pagpapatawad, igawad po natin kung ano yung mga bagay na iginawad sa atin ng Diyos. Amen po ba? Insufficient mercy to other. Somebody said, the only way to move forward beyond the hurt, pain, and bitterness of offense is to practice the art of forgiveness. May art po ang forgiveness, hindi yan basta-basta ibinibigay. Tama po ba? Ako pag may nagsabi sa akin, asawa ko, anak ko, when you say sorry, it seems nothing happened. Tama po ba? When somebody is telling you sorry, it means nothing happened. Bakit? Naintindihan mo siya kasi kung paano kailangan ng pangunawa, dapat mag-release ka din ng pangunawa sa iyong kapwa. Dahil lahat tayo ay hindi perfecto. Kahit gaano pa tayo kahusay at kagaling, isang araw, mga kailangan ka ng iyong kapwa. Kaya kabilin-bilin na ng ating Panginoong Jesucristo, second to the greatest commandment is to love your neighbor. Love one another. Pray for your enemy. Do not curse them. Sagusakan ko na sana. No. Kasi yung dila po natin, matalas po yan, makapangyarihan po yan. God bless you! God bless you talaga. Ganun na lang. Kahit gusto mo nang magmura, sabi minamura kita. Pagpasadyos mo na lang, kasi hindi lang ikaw ang nasaktan, maging ang ating Panginoong Jesucristo, nasaktan po siya. Amen. Sabi po dito, the only way to move forward beyond the hurt, pain, and bitterness of offense is to practice the art of forgiveness. Ephesians chapter 2, verse 4. Number 5. Number 3, the possible danger of forgiveness is divine punishment. Kala ko, may divine punishment pala. Alam niyo, ang Panginoon, sasabihin ko po sa inyo, bilang pastol, pag ang Diyos nagbigay ng punishment, pag pinalo kanya ng kanyang tungkod, mahimas yan. Ayaw mo kasi makinig. Di ba tayo mga magulang, sino dito nagdidisiplina ng anak? Ako po din, disciplinarian po ako. Pag sinabi nung 3 palo ang napag-usapan natin, kahit magbubulong pa dyan, 3 palo. Kahit na umiiyak mga anak po na nandito, kahit umiiyak ang aming kalooban, kahit nadudurog ang aming puso, kailangan po namin gawin yung disiplina for the sake of your future and learning. Not because we want to hurt you. Because one day mawawala kami. Ayaw namin na ibang tao ang sumasakit sa inyo. Huwag na kayong bumawi. Pag maganda ka na, hindi ka na makakapagod ka na. Huwag na kayong bumawi. Magkakapamilya din kayo isang araw, may intindihan niyo kung gaano kahirap ang damdamin ng isang magulang. Mga dalagita na gigig na. Hindi nyo lang alam yung init ng puwit ng inyong mga magulang kapatid na hindi kayo nakikita. Ay nako, anak ko, may naisakay po ako alas 12 ng gabi, isang babae, hanggang dito, full short, as in short, atin po doon sa alabang. Nakamotor, sabi ko, alas 12 ng gabi, maalis ka pa, hindi sanay po ako. Ganyan itsura mo, okay lang po yan. Anak ko nga, 15 years old, lalaki, pag alas 6, wala pa sa bahay. May warning, 3 warning, pag hindi nakinig ng 3 warning, may palo yun. Pag tingnan niyo yung kamay ko, parang hinto, turo, kalalaki lahat, di ba? Imagine, pag gumawa ko ng pamalo sa anak ko, lalata yun. 2 hanggang 1 araw hanggang 1 linggo niyang makikita. Yung part ng discipline. Hindi madali. Tayo din, dinidisiplina tayo ngayon sa according to the book of Hebrew, di ba? Kasi mahal tayo dahil anak tayo. Kailangan natin madisiplina para mabago tayo. Hindi para saktan tayo, kundi para mabago tayo.
So dapat, alam natin kung may mga pagkakataon sa buhay natin na dinidisiplina tayo ng Panginoon kasi matigas talaga ang ulo natin. Alam niyo ang Panginoon, minsan tinatawag ka, Kiri. Pag tinatawag ka ng Panginoon, makinig ka na. Pag hindi ka nakinig, medyo yung tungkod niya at pamalo sa akin umaaliw. Kinakalawit ka na, ayaw mo pa rin makinig. Hindi si Kirito, nakita ko. Kinakalawit ka na, ayaw mo pa rin makinig, matigas pa rin ang ulo mo. Oh, pero may himas. Dito kasi. Ganun si Lord. Ayaw niyang maligaw tayo. Ayaw niyang malayo tayo sa Kanya kasi pag nalalayo na tayo, yung relationship nanganganib. Delikado yung relasyon mo sa Kanya. Hindi lumalayo ang Diyos. Madalas tayo ang lumalayo sa Kanya pag may mga bagay na hindi tayo napagbibigyan sa ating kahilingan at kagustuhan. Nawawala tayo sa Diyos. At ayaw yun ng Panginoon. Kapag lumalayo kasi tayo sa Diyos, lumalapit tayo sa kaaway. At yung kaaway, alam niyo plano niya, John 10:10, na parito siya upang wasakin ka, patayin ka, hindi ka niya titirhan ng buhay para makabalik ka pa. Bakit? Para may kasama siya. Yung impyerno, hindi naman yung design para sa atin. Design yun para sa mga rebellious angel. Tama? Huwag ka nang dumagdag doon. Hindi totoong tumatawa doon si Satanas. Iiyak siya doon, maniwala po kayo. Huwag nyo na siyang samahan. Walang dalang tinidor doon, maniwala kayo sa akin. Divine punishment, verse 34 hanggang 35. Because God has forgiven all our sin, we should not withhold forgiveness for others. Amen po ba? Huwag na. I-release mo na. Alam niyo ba bang hindi tayo na pag nagpapatawad? Para tayong nakabilanggo sa rehas na hindi nakikita. Pero pag nagpatawad ka, ikaw ang unang nakakatawad. Imagine, kita mo yung kapwa mo Kristiyano na inis ka. Palakpak ng palakpak, taas-taas, parang halos mapunit na yung buhay mo. Tapos ikaw, inis ka. Hindi mo napapala mo ito sa atin niya. Yung Bible study namin, no? Yung sinabi-sabi niya sa akin, nasaktan kaya ako. Hindi niya naman alam eh. Masaya tuloy siya. Ikaw bitter. Siya better na better. Siya ikaw bitter. Piliin mo na lang mag-release ng forgiveness para yung punishment or direct judgment. Itong judgment na ito, kapatid, hindi ito biro. Yung judgment niya, hindi yan dito sa lupa. That is eternal punishment. You will be totally separated to the loving God or from the loving God. Hiwalay talaga. Sayang yung pagkakataon. Pero mo, kung 5 taon ka nang naglilingkod sa Panginoon, nagsakripisyo ka na, oras at panahon mo, tapos yung 5 taon, masasayang lang dahil sa maliit na sama ng loob. Yung eternal life, magiging eternal punishment, ay, kanugon ba eh? Lagi. Sayang. Kaya itong pagkakataon na meron tayong ganitong pagtitipon, ay kung malalapitan mo siya ngayon, lapitan mo na mamaya, kapatid. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Alam mo at alam natin lahat ang buhay ay walang kasiguruhan dito sa lupa. Hindi. Kahit lumapit kayo sa akin, okay lang. Ay, pag ginawa kayo ng kamatayan, hindi na masasabi na, I'm sorry, my God. Diba? Wala nang sorry. Once ang katawan natin ay kinuha na ng lupa. Kaya habang may pagkakataon na pa, yung asawa mo na kamukas na, kaya kumaya nagtatalo kayo, ay kapatid, enjoy nyo na lang yung buhay ninyo.
Amen? Kasi, hindi si Enrile ang nagsabing gusto ko. Kundi si Lord ang gusto ni Lord, happy tayong lahat. Amen po ba? Si Lord talaga ang may plano. Diba, Jeremiah, I know the plan I have for you, declares the Lord, plan to prosper you, prosperity or blessing. Iba-iba po ang mukha ng blessing, hindi po yan po pera, iba-iba. Yung may asawa kang nakakaunawa sa iyo. Yung may asawa kang pagdarating mo, may kaping mainit na mainit. Tapos, pagod ka, kamusta na ano nangyari sa trabaho? O, kape. O, pahinga ka muna. Tuwalya. O, andyan na yung tuwalya, yung sabon. Sana all. Huwag nyo nang hayaan si Inday ang mag-abot ng tuwalya at sabon. Mga lalaki, yung mga asawa yung sabi kasi sa Facebook, yung asawa na babae ilaw ng tahanan, sabi, hindi naman speaker eh. Diba? Alam mo, madali lang patahimikin yan. Sa libo? Madaling patahimikin yan. Napala mo. Buksan mo lang yung wallet mo. Dami na eh. Tahimik na yan. Ha? Mga babae, tip, hindi ito sikreto kasi sasabihin ko na kahinaan ng lahat ng lalaki, lambingin nyo lang yun. Tanggal lahat ng pagod yan. Tanggal lahat ng mga lalahanin yan. Kunting himas at kape lang yan. Ano manok? Sabaw-sabaw lang yan, oh. Pagdating, pawis na pawis. Painumin mo lang sabaw yan, ewan ko lang, pag hindi. Napakapalad ko talaga. Purihin ang Panginoon. Diba? Huwag natin hayaan yung kagandahang loob ng Panginoon sa ating masaya. Let us reconcile as a church, as family. Let us all reconcile. May sama ng loob, purutin mo lang, diba? Mga babae, purutin mo lang ng konti. Senyalis yan eh. Diba? Kalabit. Inis na inis sa akin yung asawa ko. Kasi, nangungurot po ako eh. Nangungurot ako. At walang sinabi yung purot nyo sa kurot ko. Napakapino ko pong kumurot. Ramdam na ramdam. Alam niyo ba, kami may mag-asawa, meron kaming tinatawag na salitang hindi verbal. Dapat yung mga mag-asawa may ganun. Mata, Makuha ka sa tingin. senyas, purot, tapik. Tadyak. Mga bagay na tayo lang sa mga mag-asawa lang na nakakaintindihan. Di ba? Gamitin niyo yun. Ang tawag doon, unverbal communication. Unverbal communication. Yan. Sundot. Pag galit ka, gigilan mo ng konti. Alam na yun ang asawa Hindi mo. mo napalakas. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo. Pag masaya ang mag-asawa, masaya ang buong pamilya. Sa simbahan, pag masaya sila pastor, Hebrew chapter 30, huwag niyong bibigyan ng sama ng loob yung mga nangangaral sa inyo ng salita kasi hindi nila magagampanan yung kanilang ministeryo tinanggap sa Panginoon. Sabi ng sumulat ng Hebrew, at hindi makakabuti yan sa inyo. Kung ang mga pastor ay nararamdaman yung buong suporta ng iglesia, mas masaya nilang magagawa yung kanilang ministeryo. At yun ay makakabuti sa inyong lahat. Tama po ba? So, we are concerned not only to all the leaders of the church, but also even to the least. Meron bang ganun? Yung mga mahiyain, yung mga hindi nagkikibugan, yung mga attend lang, pag-uwi, wala naman sa tukod, joke lang. Attend na pag-uwi, mamadali yan. Ang tagal ni pastor saan eh. Pag na ka. Wala na yung sawa sa tiyan ko. Kapatid, I tell you, ngayon kung nakinig ka, may baon ka pag-uwi. Men. Kung hindi mo kasama yung asawa mo ngayon pag-uwi, sa lubungan nyo, wala na. Sila, masaya na yan. Ay, sabi, napupunta ng asawa ko, bakit iba? Aura ngayon ah.
kasama na yan sa'yo. Di pareho kayo naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Ang saya-saya. Tapos yung kamay ng mga pamilyang naglilingkod sa Panginoon. Isa po sa malaki ko. Ako, bilang pastor, yung buong pamilya ko po kasama ko sa paglilingkod sa Panginoon. Pag nakikita ko yung panganay ko, susungilin, dumibita ko. Tumutulog ko ang doon ako. Tuwa ko, Lord, thank you. Binigyan niyo ako ng mabait na anak. Tapos pag nakita ko yung bunso ko, tumutulog ko ng base, minsan nagdadrams, minsan nagyoyokidel, kung ano-ano lang. Kita kong tuwan-tuwa, maglingkod, kita ko sa bahay, nag-aaral ko. Kung ano, nag-base, nag-gitar, minsan pinag-aaral ng keyboard, baka naman meron marunong, may time marunong magturo ng keyboard sa inyo dyan. Kaya naman, okay sa amin, sayang yung talent, kaya nilang ang lupa yan, dapat mulog kasi kayo. That's life eh. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. Ayaw niyang merong bitterness. Ayaw niyang meron tayong bigat. Be honest. Be vocal. Diba? Be vocal po tayo. Pag may konti, alam mo, hindi ako natuwa sa ginawa mo kanina. Hindi ako natuwa sa biro. Na-develop yung good working relationship, which is the foundation of every relationship. Amen po ba? So, gusto mo, kasi mahal tayo ng Panginoon. Sa negosyo, di ba, pag may tindera ka, lagi nila kangitin, dumadami ang customer. Makasimakap dahil nag-away kayo. Paksiw. Hindi lang paksiw, parang papaitan na eh. So, sinner, di ba? So, kailangan masaya tayo lang. Amen po ba? Bakit? Ulit, si Lord, gusto niya, happy tayo. Amen. Amen. Tayo po tayo na. So, ang layunin po ng salita ng Diyos ay iayos yung ating buhay. Amen po ba? Ang layunin po ng salita ng Diyos, ayaw ng Diyos na tayo ay nagkakagatan. Sabi nga ng Panginoon, ay mauubos kayo. Huwag na po, sorry to say, to end up this kind of story. Umatin po ako ng iba't ibang conference. Actually, last week, kausap ko po yung congressman ng Kabayan Party List, yung first seat at saka yung second seat. Kasi yung second seat po, ay bishop din po sa GMA Cavite. Si Bishop Paul Hernandez. Ando po yung first seat. Tapos yung mayor po ng Sagada. At nakita ko po, na, Lord, bakit ba sa ganitong tao? Sinasama ako, nakikipagpalitan ako ng salita sa kanila. So nakita ko po, lahat ng bagay ng Diyos na dumaan o mangyari sa buhay mo, may maganda siyang layunin. Hindi para sirain tayo, kundi ayusin tayo. Amen. Unti-unti, sabi ng Biblia, itataas kita ng ating malakas ng kanangis. Amen. Hindi tayo exempted sa mga suliranin, sa mga problema, hindi tayo exempted. In fact, tayo ang target ng kaaway. Kaya kung mahina ang ating pananampalataya, pag nasaktan ka ng unti sa isang simbahan, lilipat ka sa ibang simbahan, hindi po makakabuti sa iyo. Gusto kong magtapos sa isang kwento. May isang pamilya, umalis po sila sa kanilang tinito, lipat sila sa ibang bayan. Pagdating nila doon sa bayan, yung nakatambay po, tinanong nila, saan may available na pwede kami tirahan? Sabi niya, bakit? Lilipat kami buong pamilya. Bakit ano nangyari sa ating yung tinitira? Ang sasama ng ugali nung pinanggalingan namin. Ang sasama ng ugali. Sabi nung nakatambay, ay, wala po kayong matitirahan dito. Kasi ganun din po ang ugali ng mga tao dito. Umalis na po yung nagtanong. After an hour, may dumating ulit isang pamilya. Sabi nung nakatambay, ano po kailangan nyo? Naghahanap po kami ng bahay na malilipatan. Bakit naman po kayo lilipat? Eh, sa pinanggalingan namin, masaya doon sa pinanggalingan namin ang mabait ng tao. Kaya lang kailangan namin lumipat kasi gusto kong maging mas magandang edukasyon ng aking mga anak. Ay, ang dami pong matitirahan dito sa amin. Ang dami pong malilipatan. Yung paligid natin, madalas, larawan kung ano tayo. Amen? 10. 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 10
who your friends are, and I will tell you who you are. Christians, we, believers of the Lord, spread natin yung pag-ibig ng Panginoon. Ipakita natin na masaya tayo, mga lingkod ng Panginoon, na wala tayong pinagsisihan na maging Kristiyano tayo. Just live righteous and holy life. Enjoy your life while living. Maiksi lang ang buhay, pero pag napilit mo yung tama, yung maiksi yung sapat na para sa buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon. Let us bow down our heads and let us pray. Father God in heaven, we are so thankful for being merciful and gracious to all of us. Thank you for being loving and forgiving, Panginoon. Na kahit na hindi na mabilang yung aming mga failures, kahit hindi na mabilang yung mga pagkakamali po namin, pagsalansang namin sa iyo, hindi nyo kailanman kami itinapin. In the same way, nawa, ganun din po kami sa aming kapwa. Kilala niyo po kami, walang maililingid sa iyo. Ang nais niyo sa aming lahat ay harmonious relationship, good working relationship. Panginoon, dalangin ko po sa iglesia nito ng Divine, sa panguna po ni Pastor Josue, Pastor Amini, kasama po ng mga leader ng simbahan, ng Bible study leader. Lord, we pray right now in the name of Jesus that you release the Spirit of the Lord in us. The Holy Spirit enable us to be also loving, forgiving, merciful to others, Lord. To release us with wisdom, Panginoon. Hayaan niyo na ang karunungan galing sa iyo mula sa salita niyo ay mag-manifest sa buhay ng bawat isa sa amin, unang-una sa aming pamilya at sa pamilyang ito ng Divine, Panginoon. Hayaan niyo na bigkisin po kami ng inyong pag-ibig at pagmamahal. Kayo po ang mabigyang karangalan, kayo po ang mabigyang kalwalhatian. Huwag niyo nga hayaan na isa man sa mga kapatiran ng malayo sa iyo. Sa mga bisita po namin, alam po namin, hindi nagkataon nakarating po sila dito. May layunin po kayo sa bawat kapatiran kung bakit itong salita na ito mula sa Matthew chapter 18 verses 21 to 35. Ang ibinigay niyo po sa amin sa araw na ito, Lord, I pray, is pag-uwi po namin sa aming tahanan ay maging different person po kami. At hayaan niyo na liwanag na yun, sabi ng Matthew chapter 5 o chapter 6 pa yung lecture. Light shine before men that they may see your good work and glorify your Father in heaven. Lord, I pray na yung liwanag at kanindigan na yun ay makita ng mga taong nakapaligid sa kanila. Nang sa ganun, yung liwanag na yun ay magdadala sa kanila upang makilala kanila bilang Panginoon at pagligtas ng kanilang buhay. Gamitin niyo po kami, kahit ordinaryong attender kami, member, Panginoon, ng simbahang ito. Hayaan niyo, Panginoon, magamit niyo po kami fruitfully and effectively with much anointing of your Holy Spirit. Ito po ay magbibigay, Panginoon, ng kagalakan sa aming lahat ang pangalan ng isang maitataas sa buhay po natin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, maging bahagi ng iglesia nito. Continue to bless them, that the peace of Jesus reign in their family, even in this church of God. As we pray, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga. Sige po, minsan pa po nating awitan ang pasasalamat ng ating dakilang Diyos. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the victory, Lord, that you have given to us. Salamat sa kanyang anak, biyaya'y sapat. Salamat, salamat sa dakilang Diyos.
Salamat sa Panginoon. Salamat sa Kanyang anak. Biyaya ay sapat. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukhay itataas, dahil sa kamangha-mangha niyang gawa sa lahat. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukhay itataas, dahil sa kamangha-mangha niyang gawa sa lahat. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukhay itataas, dahil sa kamangha-mangha niyang gawa sa lahat. Bago ko mag-benediction, niyayaya ko kayo sa pananalangin sa taas natin ang Israel kasi nung last 48 hours, binabantaan na silang atakehin ng Iran. Ay ngayon, inatake na. So medyo delikado ito kasi nasa Armageddon kalagayan na tayo ngayon. Kaya itaas natin ang, siyempre, the apple of the eye. Israel yan sa Panginoon. Kasi sila yung chosen nation. At itong mga pinag-uusapan, pinag-aaralan natin ay patungkol doon. So, at saka ang danger yan is escalation yan. Kasi maraming posibleng mangyari. Pag nagliparan na yung nuclear, ay baka mamaya, alam mo naman ang nuclear weapon, nagkatapusan na ng sanlibutan yan. So ngayon, itaas natin na humupa ang puso kaisipan ng mga leader ng bansa na instead na magbatuhan ng mga missile, ay masubside yung nila, mag-subside at suppress yung init kasi yan naman alam natin na gawa ng kaaway yan. Kasi ang trabaho ng kaaway, to destroy, yan ang to kill and destroy. So ngayon, ang gagawin natin, itaas muna natin sa Panginoon ng Israel. Mang banal, salamat po sa ginawa mo sa aming kalagitnaan mula pa kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito. Tunay na ang katapatan mo ay hindi nagbabago mula noon, ngayon magpakailanman. Salamat sa mga narinig namin na paalala sa mensahe. At itinataas namin sa iyo ngayon ang kalagayan ng Israel. Alam namin na ikaw ang pumili sa bansang ito. At lahat ng mga paniniwala, pananampalataya namin ay nagmula sa lugar ng Israel. At alam ko, Panginoon, na once nag-start ang alam namin yun na lahat ay kakalaban sa bansang Israel. At ang sabi mo nga, pag dumating yun, yun na ang huli mong yan ang pagbabalik mo sa mundong ibabaw. At kami po ay humingi sa iyo ng gabay sa nagawin ang nararapat. Tinataas po namin itong mga leader ng bansa. We believe, Lord, that you are the King of Kings and Lord of Lords. Ikaw po ang pinaka-superior sa lahat. You are the creator of all things. You are in control of everything, Panginoon.
kaya mong kontrolin ang puso, kaisipan ng bawat tao. At itinataas namin sa iyo ang kalagayan ng Israel, Hezbollah, Hamas, Houthi group, and then Iran. Dahil itong tatlong ito, Houthi, Hamas, Hezbollah ay under access or underarm ng Iran na ginagamit upang sirain, wasakin ang bansang Israel. At alam namin, Lord, na kaya mong baguhin ang pananaw, kaisipan ng bawat leader na magkaroon sila ng conviction. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kahit hindi man sila nakakakilala, di believe inaala, kung yan man ang kanyang paniniwala sa iyo, pero alam namin ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang magkontrol ng puso, kaisipan ng tao. At ang kahilingan namin sa umagang ito, kontrolin mo po ang kanilang mga puso, kaisipan, na hindi na lumaganap ang gulo sa bansang Israel. At ito si Iran, yung pinaka-leader. Lord, bigyan mo siya ng conviction na wag na niyang gawin kung ano pa ang mga plano niya. Lord, we believe na kumakalat na ang gulo sa mundo. Ganon din ang Ukraine and Russia, si Zelensky at saka si Putin. Lord, pahupain mo ang kanilang mga galit sa puso nila, Lord. Bigyan mo ito ng kapayapaan. Alam ko, Panginoon, dalawang tao ang nag-aaway. Lahat, napakadaming tao ang nasisira, namamatay, nawalang ka, muwang-muwang sa mga problema ng mga leader, Panginoon. At itinataas ko rin ang bansang Pilipinas. Nakipag-meeting si Marcos sa trilateral sa Japan, US. Ay alam namin, Panginoon, ang US sa mga nakakaintindi, nakakaunawa. Lord, itinataas namin si Biden, si Marcos, si Japan, at iba pa na si Xi Jinping, ang China. Lord, we pray na ikalma mo ang kanilang mga puso, kaisipan, at makita nila ang solusyon na nararapat sa pangkalahatan, hindi sa personalidad na interes ng bawat politiko, Panginoon. Hindi po ito ang gusto mo. Ang gusto mo, kapayapaan, kaayusan, kagalakan sa lahat ng lugar. Kaya hinihiling namin sa iyo, Lord, let your power reign over them, Panginoon. Lord, ikaw po ang maitaas, wala nang iba. Sa bawat bansa ng buong mundo, Lord, lahat na bansa, hayaan mong ikaw ang makilala, ikaw ang matanyag at wala nang iba. Lord, itong mga leader ay inaalaw mo lang silang tumayo sa kanilang mga posisyon. Pero kung ikaw magdesisyon na tanggalin ang mga yan, kaya mong gawin, Panginoon. Itinataas po namin sila sa iyo na bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso, kaisipan, na humupa ang gulo sa buong mundo. Hindi po namin gusto, Lord, na mag-escalate pa itong gulo na ito, kundi ngayon pa lang, gumawa na po kayo ng kaparaanan na matahimik ang bawat bansa na may kaguluhan sa kasalukuyan, at lahat sila ay, Lord, manikluhod, yung mga leader ng bansa, bawat bansa, na manikluhod sa iyo at ikaw ang itaas sa kanilang mga buhay. Salamat sa hapong ito. Inaangkin po namin ang katagumpayan mo. Binabalik namin ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Itaas natin ang ating kamay for the benediction. To Him who is able to keep you from falling, and to bring you faultless and joyful before His glorious presence, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, might, and authority from all ages past, and now, and forever and ever. Amen. Praise God.